Laman ng isinusulong na proposed revenue code ng BARMM ang pagbabawal sa pagpataw ng interest, lalo na sa loan sa bangko, pagbebenta ng nakalalasing na inumin at pagbabawal ng kasino sa rehiyon. Ito ang sinabi ni Committee on Ways and Means Chairperson, BTA Deputy Speaker Pai Salintago. Masusing hinihimay ng komite ang mga probisyon ng proposed measure. Inaasahan ng committee chair na magiging mainit ang debate ng proposed bill pagdating sa plenary, lalo na sa mga nabanggit na probisyon. Hopefully by April when we open our session, we will present it. Nasa committee level pa lang, medyo tumagal nga lang dahil binusisi ng mga members of parliament section by sections because of the technical nature of the proposed revenue code. So, medyo tumagal. So, by sections, tinignan namin. So, ang target namin ay may pasa sa plenary when we open our session. So, possibly magkakandak ulit kami ng committee hearing even this time of Ramadan. May mga tinanggal na iba na that was being exercised by the local government units. May mga tinanggal na because of double taxation, may mga problema sa constitution. So, yun, yung ibang tinanggal. Pero may mga dinagdag kami na mga provisions. Medyo tatagal din yan. Kasi talaga yung because of technical natures of the Bangsamoro Revenue Code, kailangan busisiin namin. Kasi the proposed revenue code may pagka-unique sa national because ang napagkasunduan namin, we should not unburden the people who are in the lowest level. We should burden the people that were in the may social justice provisions. Those who are more in law, those who are more in life should have liaison law. Parang ganun. Parang mas itatax namin yung mayayaman kaysa yung mayroon kami may mga bracket kami na nilagay na may exempted yung mga ordinary businessman na mga limited lang kita. Kagaya mo naman, dapat kagaya mo, malaki ang konsep, malaki ang business mo. It could be a backbone, but not necessarily kasi there is already an existing revenue code international. Mayroon naman tayong National Internal Revenue Code. Yung ang sinasabi namin na kung hindi rin mababago itong revenue code, why naka-revenue code? Gagaya rin natin national. Kaya it's not in contrast with the Constitution. it is not in contrast. Kaya nga tumagal kasi pinag-aralan namin na it is not against the Constitution. As much as possible, it is not against the Constitution yung gagawin namin revenue code. But our revenue code is religious and culturally sensitive. May mga provisions na actually, under revenue code, tinanggal namin yung interest. Because interest is against Islam, diba? Walang interest. So may mga pinalit kami na provisions na ayon sa mga suggestion ng ating mga ulama na within the Islam. Yes. Mga Darulifta, we consulted the Darulifta, the ulamas. May mga makita mo ang revenue code magtataka yung iba kasi there are areas that we ban the selling of alcohol, the establishment of casino. Nakikita yan sa revenue code. When we pass the revenue code. Kaya nga madugo ang discussion dyan sa floor. It's a unique revenue code. Walang talaga lahat ng interest, yung sa bangko, interest sa bangko, wala. Kaya nga yung mayroon kaming substitute na sinasubstitute ng mga kasi sa Islam kasi may
Yung tinatawag naming service fee, it is not interest. Kasi yung kasi yung interest kasi in commercial sense na nagko-cumulative in case na mapagaan yung utang mo lalong lumalaki kasi habang tumatagal lumalaki. So kaya nga pinagbabawal yun ng Islam eh. Kasi you are taking opportunity to those who are nahihirapan. Yes, yes, Hindi? yes. They were also consulted. Oh, yes. There was So, kaya nga may mga consultant yun sa Bangko Sentral ng Pilipinas. We have already consulted the Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung may nagsasuggest na it will be a sin tax. Sabi ng iba, I wish, including me, na maski tawagin mo pa yan sin tax, sin pa rin yan. Hindi, supposing may mag-establish ng casino. So wala. Wala, oh, Ipagbawal. pagbawal.